Maraming fans ang nagsasabing mas maganda ang One Piece pagkatapos ng time skip. Pero totoo nga ba? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit maraming tagahanga ang naniniwalang bumaba ang kalidad ng One Piece pagkatapos ng time skip. Straw Hat Character Development, Kaido Analysis, Big Mom Analysis, Wano Arc, Criticism, Fishman Island Review, Whole Cake Island Review, Villains Ranking, Pacing Problems, Manga Paneling Issues, Pre-Time Skip versus Post-Time Skip. Kung fan ka ng One Piece, siguradong hindi mo gustong mamiss ang analysis na ito, please. Paki-like, subscribe, and share. Akala ng lahat mas gumanda ang One Piece pagkatapos ng time skip, pero paano kung kabaligtaran ang nangyari? Mula sa pagkawala ng development ng Straw Hats, sobrang daming side characters, nakaka-disappoint na villains, hanggang sa problema sa pacing at paneling, ito ang mga dahilan kung bakit maraming fans ang naniniwalang hindi naabot ng post-time skip ang kalidad ng pre-time skip. Handa ka bang marinig ang pinaka-kontrobersyal na opinyon tungkol sa One Piece? Panoorin hanggang dulo dahil baka mabago nito ang tingin mo sa pinakamalaking anime sa mundo. Sa loob ng maraming taon, isang tanong ang paulit-ulit na pinagdedebatehan ng mga One Piece fans. Mas maganda ba talaga ang post-time skip kaysa pre-time skip? At kahit isa akong malaking fan ng One Piece, kailangan kong aminin. May mga bagay na talagang hindi naabot ng post-time skip. Noong bata pa tayo, parang mas epic ang lahat. Mas malalaki ang laban. Mas malalakas ang kalaban. Mas engrandi ang mundo. Pero habang tumatanda tayo at mas sinusuri ang kwento, may isang bagay na unti-unting lumilitaw. Parang may nawalang mahalagang elemento sa One Piece pagkatapos ng time skip. At ang pinakamalaking problema, masyado ng maraming gustong gawin ng kwento. Simulan natin sa Straw Hat Crew. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit minahal natin ang One Piece ay dahil sa samahan ng crew. Bawat miyembro ay may malinaw na papel. May development, may personal na laban, may dahilan kung bakit mahalaga sila. Pero pagkatapos ng time skip, parang unti-unting nawala ang focus sa karamihan sa kanila. Tingnan natin si Brook. Napakaganda ng kanyang backstory. Isa ito sa pinakamasakit at pinaka-emotional na kwento sa buong serye. Ang kanyang pangakong muling makita si Lebon, ay isa sa pinakamagandang bahagi ng One Piece. Pero pagkatapos noon, parang naging comic relief na lamang siya. Oo, may magagandang eksena siya laban kay Big Mom. Pero halos wala ng character development. Ganito rin ang naramdaman ng maraming fans sa iba pang miyembro ng crew. Mas marami ng karakter sa paligid nila kaysa sa mismong Straw Hats. At dito nagsisimula ang susunod na problema. Ang sobrang daming bagong karakter. Noong pre-time skip, ang mga side characters ay madaling tandaan. Sina Vivi, Nojiko, Kokoro, Polly, Wiper, bawat isa sa kanila ay may malinaw na personalidad at kontribusyon. Pero pagkatapos ng time skip, napakaraming bagong karakter ang ipinapasok sa bawat arc. Tulad ng Fishman Island, Punk Hazard, Dressrosa, Whole Cake Island, Wano. At habang lumalaki ang cast, mas mahirap silang alalahanin. Hindi lahat ay masama. Sa katunayan, may ilang magagandang karakter, tulad ni Rebecca at Kairos. Pero maraming karakter ang tila nandyan lang, para punuin ang eksena. At dahil dito, mas kaunting oras ang napupunta sa mga karakter na talagang mahalaga. Pag-usapan naman natin ang mga kontrabida. Dito marahil pinakamaraming fans ang sumasang-ayon. Maliban kay Doflamingo, karamihan sa mga pangunahing kontrabida pagkatapos ng time skip ay hindi kasing lakas ng mga naunang villains. Si Arlong ay simpleng kontrabida, ngunit napaka-epektibo. Si Crocodile ay napakatalino at nakakatakot. Si Enel ay may presensya na hindi malilimutan. Pero si Hody Jones, maraming fans ang nakakalimot pa nga na siya ang pangunahing kalaban ng Fishman Island. Oo, may simbolismo siya tungkol sa rasismo at puot. Pero bilang karakter, kulang siya sa lalim. Ganito rin ang problema kay Caesar. Nakakatawa siya, nakakaaliw. Pero bilang pangunahing kontrabida, hindi sapat. At pagkatapos ay dumating si Kaido. Ang kontrabidang ilang daang kabanata nating hinintay. Isa sa Four Emperors. Isa sa pinakamalalakas na nilalang sa mundo. At dito maraming fans ang nadismaya.
Napakalaki ng build-up, pero napakakaunti ng karakterisasyon. Alam natin na gusto niyang mamatay sa isang dakilang laban. Pero bakit tila hindi niya ito aktibong hinahanap? Bakit karamihan sa oras ay tila wala siyang malinaw na direksyon? Maraming tanong ang hindi nasagot. At sa haba ng Wano arc, maraming fans ang umasa ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang pagkatao. Ngunit para sa ilan, hindi ito sapat. Sunod naman ay ang pacing. Ito marahil ang isa sa pinakamalaking reklamo ng fandom. Noong East Blue hanggang Enies Lobby, mabilis ngunit maayos ang takbo ng kwento. Bawat kabanata ay may saysay. Bawat eksena ay may epekto. Pero pagkatapos ng time skip, tila mas lumaki ang mundo kaysa sa kayang hawakan ng kwento. Napakaraming subplot, napakaraming karakter, napakaraming laban. At kung minsan, nawawala ang emosyonal na impact dahil sa sobrang daming nangyayari ng sabay-sabay. Isang emosyonal na eksena, tapos biglang lilipat sa ibang grupo, tapos sa ibang laban, tapos sa ibang karakter. At bago pa man maramdaman ng mambabasa ang bigat ng eksena, tapos na agad ito. Kasama rin dito ang pagbabago sa paneling. Dati, malinis at madaling sundan ang mga pahina. Ngayon, mas detalyado, mas maganda sa unang tingin. Pero mas siksik, mas maraming text, mas maraming impormasyon. At minsan, nakakapagod ng basahin. Hindi ito nangangahulugang pangit na ang One Piece. Malayo roon. Isa pa rin ito sa pinakamahusay na manga sa kasaysayan. Pero may malinaw na pagkakaiba sa paraan ng pagkukwento bago at pagkatapos ng time skip. At dito natin makikita ang tunay na problema. Hindi dahil naging masama ang One Piece, kundi dahil naging napakalaki nito. Napakaraming karakter, napakaraming ideya, napakaraming laban, napakaraming subplot. At sa proseso ng pagpapalawak ng mundo, may mga bagay na naiwan sa likod. Ang focus, ang intimacy, at ang simpleng pakiramdam ng pakikipagsapalaran kasama ang Straw Hat Crew. Sa huli, hindi nangangahulugang masama ang post-time skip. Marami pa rin itong kamanghamanghang sandali. Marineford level reveals, Gear 5th, Doflamingo, Whole Cake Island, at marami pang iba. Ngunit para sa maraming matagal ng tagahanga, may mahirap tanggapin na katotohanan. Minsan, mas simple ang mas epektibo. At minsan, ang dahilan kung bakit natin minahal ang One Piece noon, ay hindi dahil sa laki ng mundo nito. Kundi dahil sa mga karakter na kasama nating naglakbay, sa bawat isla. At ikaw, naniniwala ka bang mas maganda pa rin ang pre-time skip kaysa post-time skip? O sa tingin mo, mas naging mahusay ba ang One Piece, habang lumalaki ang mundo nito? E-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba. Ako nga pala si Anime Chismis. Maraming salamat sa panunood, ingat palagi, at magkita-kita tayong muli sa susunod na video, pero bago ako magpaalam, isang tanong. Ang pinakamalaking problema ba ng One Piece, ay ang laki ng mundo nito, o tayo lang ang nagbago, habang tumatagal? Ano ang pipiliin mo, at bakit? Babasa ako ng mga pinakamatitinding sagot, at baka may sama pa sa susunod na video. Tuldok!